So mga kabakas, ito na yung ating ginawang dual passing, dual contact. So yan, na-prepare na natin. Ito na yung kanyang relay, dito natin pinwesto. So may fuse din yan, safety fuse. So naka normally close tayo. So pag tayo naka normally close, ang ilaw yung headlight, so hindi ko pa nakikakabit yung cover. At bala ko sana ay meron pang kulang na isa dito mga kabakas, yung alarm. So baka sa isang araw na natin talakayin yun para mas maintindihan ninyo kung paano yung paggagawa ng ating anti-alarm. So anti-carnap yon. So may anti-carnap switch na tayo dito. So pag naka-on yung ating switch ay hindi na natin ito mapapandar. So lalagyan pa natin isang araw yon, tatalakayin natin isang araw yon. Step by step yon para wala pa akong upload noon yung ating anti-alarm o anti-carnap. So pagka tayo naka-normally close, kasi ninyo nakatusok yan sa ating high. So yan, every time na ipapasing ako, iilaw yung ating headlight. So ngayon, ang trabaho nito, ni-halo switch para tanggalin, i-block yung connection ng ating stock na headlight. Pagka naka-normally open yan, so ito na yan mga kabakas, yung ating ginawang passing. So pagka tayo naka-mini driving, magpa-passing. Naka-low, passing. Naka-high, passing. So okay mga idol, good morning po sa inyo lahat. For today's video, ito yung padalawang araw natin na setup dito sa ating overload setup. So ayan, marami na naman kayong mga napanood na vlog, maski sa video ko dyan sa ibaba. Marami kayong makikita dyan yung paano tayo magawa ng loud horn bago mini driving. So yan, wigwag, may upload na rin ako nyan, at saka yung underglow light. So familiar na sa inyo yung mga connection ngayon. Ayan, pinagsama-sama natin, kaya tinawag natin siya na overload setup. So ngayon, para makompleto natin yung ating overload setup, magagawa naman tayo, kasi ito ay mayroon ng loud horn with passing. At ngayon, ang gagawin naman natin ay dual contact passing light. So ang gagawin natin dito kay Supremo 150, so ito ay mayroong passing yung kanyang high ng ating headlight. So magmo-modify tayo ngayon dito. Ito yung socket nya, galing dito sa left switch. So ayan yun, kung mapapansin ninyo, meron kong ditong kulay blue black, pure blue, kasi ito yung kanyang accessories line, blue black. Ito yung kanyang sa passing, ito yung sa kanyang sa passing, ito yung kanyang ACC. So ito yung mga kabakas yung kanyang papansin nyo, itong ating test. Yan, gumamit tayo ng tester. Itong padalawa sa may pure blue, kasi ito yung kanyang ACC. Pag nagbuhay tayo ng susian, ito yun. So yan, mapapansin nyo yan, may ilaw. Ito yung pinaka ACC line natin. Ngayon, ito, pag tayo ay nag headlight dun sa right switch, dadaloy na yan dito. So naka-on yung ating headlight. So yan, gana na kagad yung kanyang, kung saan tayo nakaset, kung naka-high tayo or naka-low. Yan, sa taas, dyan, sa ating left switch na yan. So ito yung ating passing. So every time na tayo magpapassing, ito yung padalawa, yung kasunod ng ACC, mapapasin ninyo yan, walang ilaw. So ito yung mga kabakas, taas mo pa ng konti, ayan. Ito yun, yung kulay blue, ito. Ito yung ating mo-modify, kakalasin natin yan sa socket. So every time na tayo magpapassing, iilaw yan. Kuha naman yung test light ko. Ganyan yung mga kabakas, every time tayo magpapassing, nailaw siya. So kuha naman yung kamay ko sa passing. Ayan. Ito yun, So ito na mga kabakas yung ating mga gagamitin. So kailangan natin ng halo switch. Kailangan natin dito ay normally close. Pag nakaganyan, normally open. Pag naka on, so color coding nya. So itong black, meron siyang red, green, white at yellow. So itong black at saka red, ang trabaho lang naman nito ay pailawin yung ating halo switch. So importante ito, itong tatlong nasa gitna. So sa pag-check, para mahanap natin ng common, gamit lang tayo ng multimeter. Continuity tayo. Kailangan mag beep sounds. So ayan, naka normally close tayo. Dilaw, green. So permis lang natin yung isa. Yan. So nag beep sound siya dito, normally close. Siya yung magkasama, normally open. Yan. So ibig sabihin mga kabakas, hindi natin
inalis tong isang test probe natin. Ibig sabihin itong dilaw, ito yung kanyang common. Ito yung kanyang normally close. Ito yung magkasama. Para yung connection ng ating stock na headlight, pag nagpassing tayo, magpapassing pa rin siya. Kung gusto natin paganahin ay yung ating mini driving para magpassing. So magno-normally open tayo. So mawawala yung supply. So dito naman lilipat. Normally close ay ito yung papunta ng ating papuntang harness sa headlight. Headlight yung high, itong kulay green. At itong yellow papunta ng ating switch, left switch ng ating passing. Kasi yun ang may supply, yung ating left switch. Ngayon pagka tayo ay nag-normally open, lilipat naman yung supply dito. So mangyayari, ito naman yung susupplyan niya, yung mini driving. Ito naman ay papupuntahin natin dun sa. So ito naman mga kabakas, yung kanyang normally open, yung kulay white. Ayan ay pupunta dun sa ating number 86 ng relay para mag-trigger. So yung 85 lalagay natin sa ground. So magsisilbing trigger yung normally open, yung kulay white, para mag-trigger yung ating switch at lumabas doon sa output number 87 sa passing switch. Ito yung may supply galing nung ating from accessories wire, itong blue black. Yan bakas, blue black. Yan yung ACC supply, yan ng ating high and low dito sa left switch. So ito masusupplyan to. Pagliban doon sa left switch may supply na ito. So kailangan natin magpassing para yung supply ay tumawid din sa kabila. Yan, para mabuo yung connection nito. So yan mga kabakas. So next natin mga kabakas, ito yung ginamit ko sa wigwag. So pinalitan na nga natin, pero gumagana pa to mga kabakas. Ito na lang natin gagamitin sa ating passing dual contact. So ito number 30 nya, ito kulay blue. Ito yung kanyang 86 red, ito yung kanyang 85, at ito yung kanyang output. Ito yung patatakbuhin natin sa kanyang yung combi lights ng ating mini driving. So itong 85, gawin na natin itong negative. So yan, dito natin itatap yan. So nag-extra na tayo ng wire. Kumuha na tayo dito sa ground, yung ating naka ground na papunta ng ating negative ng battery. So yun mga kabakas, mapasin nyo yan. Dito natin ilalagay sa 85 ito, bago itong kanya number 30, itong kulay dilaw, kulay blue. Ito yung 85 nya, dilaw, papunta ng ating negative. Blue, ito yung papunta ng ating battery. So fuse muna bago battery, positive. Bago itong 86, ito yung i-connection natin dito sa ating normally open. So every time na tayo magpapasing, papasukan to ng supply. So yan natin i-connection yan para magkaroon ng supply ito. So ito na mga kabakas, hindi ko na pinakita sa inyo yung connection. So itong ating so ito na mga kabakas yung ating connection, yung ating common kulay dilaw ng ating hello switch. Yan, inilagay natin dito sa supply, yung may supply na galing ng ating left switch, itong passing. Bago yung kanyang normally close green, pinadali natin dito sa kaduktong nito. So tinanggal natin dito sa socket para every time na tayo magpapasing, magsasama yung connection ng dalawa, magkakaroon ng contact. So magkasama yan sa hello switch, laging may supply yan, itong ating common at saka itong normally close. So lumabas yan dito sa ating normally open. So papunta naman dito yan, pinagsama na natin yung kulay red. Ang trabaho niyang red at black ay para pailawin lang hello switch. So pinagsama na natin para every time tayo ay magpapasing, sasabihin na yung ilaw ng ating hello switch. So inilagay natin dito sa number 86. Tapos itong ating negative, kumuha tayo dito sa ground, pinagapang natin dito papunta dito. So sinama na natin yung negative ng hello switch para masupply na rin ng negative ito. So yan papunta naman sa ating number 85. Ngayon, natitira na lang na number 30. So mapapansin nyo ito, meron pa dito isa, pinadaan natin ng fuse. Galing na yan dun sa ating positive ng battery. Nagpagapang din tayo ng wire. Tapos tatawid siya dito, dadaan ng fuse 10 amperes, papunta itong number 30. So lobat na lang tayo mga kabakas.
hindi nyo mapapansin na lalagitik, pero pakikita ko sa inyo na iilaw yan pa every time na tayo ay magpapasing. So focus lang natin, so hindi kita. So ayan mga kabakas, tingnan nyo, lobat na yata. So lobat na siya natin. So wala na mga kabakas, dead bats na tayo. So kati-testing natin. So ganun lang, tama naman ang procedure noon. So pag tayo nagpassing, normally close natin, titingnan natin kung mapapailaw uli natin kahit kakunti, para makita natin kung nagtitrigger yung ating relay. Yan. So wala na mga kabakas, di na niya kayang yung power. So dito na yung lalabas. So dito na yung lalabas sa ating output number 87. Ito naman ay co-connection na natin dito sa combination ng ating mini driving. Yan, combi lights. Dito natin co-connection yan. So ang gagawin natin dito, so kahit di na tayo maglagay ng diode, okay lang. Kasi hindi naman niya magti-trigger once na naka normally off, naka normally close tayo. Hindi na niya magti-trigger. Kaya yung supply, hindi na niya, pag tayo nag mini driving, hindi na papasok dito. So choose nyo din, pwedeng lagyan din ng diode para mas okay, walang maging problema. Pero para sa akin, parang hindi na siya babalik kasi wala na siyang connection dito. Pag naka normally close na yan, so wala na connection na papasok dito. So hindi na siya tatawid pabalik. So yan, i-connection ko lang sa inyo at i-update ko kayo mamaya. Connection lang natin to sa ating combi lights, combi ng ating mini driving. So mga kabakas, ito na yung ating ginawang dual passing, dual contact. So yan, na i-prepare na natin. Ito na yung kanyang relay, dito natin pinwesto. So may fuse din yan, safety fuse. So naka normally close tayo. So pag tayo naka normally close, ang ilaw yung headlight, so hindi ko pa nakikakabit yung cover. At bala ko sana ay meron pang kulang na isa dito mga kabakas, yung alarm. So baka sa isang araw na natin talakayin yun para mas maintindihan ninyo kung paano yung paggagawa ng ating anti-alarm. So anti-carnap yun. So may anti-carnap switch na tayo dito. So pag naka-on yung ating switch ay hindi na natin ito mapapandar. So lalagyan pa natin isang araw yun, tatalakayin natin isang araw yun, step by step yun, para wala pa akong upload noon yung ating anti-alarm o anti-carnap. So pagka tayo naka-normally close, kasi ninyo nakatusok yan sa ating high. So yan, every time na ipapasing ako, iilaw yung ating headlight. So ngayon, ang trabaho nito, ni halo switch, para tanggalin, i-block yung connection ng ating stock na headlight. Pagka naka-normally open yan, so ito na yan mga kabakas, yung ating ginawang passing. So pagka tayo naka-mini driving, magpa-passing. Naka-low, passing. Naka-high, passing. So hindi lang masyadong mapansin mga kabakas, at syempre maliwanag. So kung mapapasin nyo, every time tayo nagpapassing yan, na-ilaw siya. So yan yung ating mga ginawang connection. So kahit tayo ay patayin natin yung mini driving light, so kung tayo mag-headlight mga kabakas, so kailangan natin naka-normally close para umilaw yung ating headlight. So yan, mapapasin nyo mga kabakas. So mapapasin nyo, pagka pinindot natin yan, pag tayo naka-headlight switch, gana yung kanyang high. So pag pinatay natin yan, ang gagana yung ating dual contact din sa kanyang headlight. Pagka naka-on to, mamamatay yung ating headlight. Ito naman yung papalit. So dual passing, dual contact sa ating headlight. Pag naka-on yung ating, or normally open yung ating halo switch. Pagka in-off natin to, ang gagana yung ating headlight. Pagka ayan, naka-normally close tayo, headlight ang nagana. So ayan sa ating tester. Pagka normally open natin, ang gagana naman yung ating mini driving light, kahit pa tayo ay hindi naka mini driving dito, basta tayo naka high. So ang gagawin natin normally close. So yan, nagana yung ating high. So hindi gagana yung ating passing light. So ganyan yan mga kabakas. So i-off natin
bago normally close natin, gagana na yung ating, nakalow tayo niya ng ating headlight, ang gagana naman yung ating passing. So madalang naman tayo mga kabakas gumamit ng high, at syempre nakakasulo yan. So naka mini driving tayo, nagpapassing, low, naka high, nagpapassing. So ano pa, so naubusan tayo ng nag dead bat. So 12.9, kakaunti pa rin yan. Dapat yan ay pagka ganitong naka minor ay mag 13.7, so medyo mababa pa din. So naka-stop pa natin dito para makumpleto yung ating overload setup. Tulad yung sabi ko, yung ating yan, underglow lights. So pag once na tayo nag-brake, red. So ayan siya. Pagka inagkasan natin yung brake, blue. Kung tayo nag-brake tayo, red. So sa busina, dual purpose din. So pagka dito naka-on yung ating switch, ito, so busina muna. So pagka naka-on yan mga kabakas, sasabay na yung ating mini driving. So kahit tayo naka-low, sasabay din yan, magpapassing din yan. Loud on with passing, naka-high, passing. So lakas ang busina natin kasi nga mga kabakas tayo naka-power up line. So off natin yung ating underglow. So wigwag naman tayo. So ayan mga kabakas. So mas maganda siyang i-demo sa gabi. So hindi na ako nakaantay. So, siguro pagka in-apply na natin yung ating anti-alarm, isasabay ko na yun. Sa gabi naman natin ito testingin para mas makita ninyo yung ganda ng ilaw na ating ginawa. So once na in-off natin to, so mamatay na yung wigwag, underglow naman, brake, red, blue pagka hindi tayo nakapreno. So mini driving, low, high, passing, high, nakalow tayo, magpapassing. So yan, ubusin na tayo mga kabakas, papassing, kahit tayo magpapassing. So yun lang, maraming salamat mga kabakas. Hindi natin na i-demo lahat or na i-step by step sa news lahat, kasi nga pag isa-isa natin, may mga vlog naman ako niya kung paano pagkakabit ng ating tulad nito. Ito yung power up line, ito yung ating sa busina, loud horn, yung mga ginawa nating modify, yung kasama na yung sa passing. So ito yung ating pala mga kabakas, ulitin ko, yung ating power up line kasama na, dala na nito yung mini driving light. So kaya tayo nakatipid sa relay kasi malakas yung ating power up line. Bago yung ating loud horn, bago ito yung ating underglow light, at ito yung ating wigwag. So pakita natin sa inyo yung wigwag. So ayan yun. So underglow, ito yun, sinabi ko sa inyo, yan, ito yun mga kabakas. Don't forget to subscribe my YouTube channel para maging updated ka pa sa mga video ko i-upload. Okay, hit na rin ang ating notification bell at para kauna-una ka makapanood ng aking ginagawang video. So yun lang mga kabakas, peace.